So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat, sa pamilya ni Ate Alma, kina Kuya Bob, at sa lahat ng mga anak, mga kasama sa tahanan na kasama nating nag-aaral sa gabing ito. At ganoon din siyempre kay Pastor Claude, sa mga kasama mo rin dyan sa bahay, kung sino man ang naandyan. Kay nanay, kumusta na siya? At kung kasama mo ang iyong mga anak dyan. Okay. So tayo po magpapatuloy sa ating pag-aaral. Kasama ko pa rin dito sa Church Princess. Hindi pa rin siya umuwi. Yan. Okay, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po. Naandyan na uli kayo. So tayo po magpatuloy sa ating pag-aaral. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, tayo sama-samang dumulog sa Panginoon. Manalangin po tayo. O manaming Diyos, Panginoon naming Ama, tunay na dakila ka sa lahat at tunay ang iyong pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito. Kami ay binigyan mong muli ng oras upang makapag-aral ng iyong salita. Muli namin itong tinatagubilin sa iyo, Panginoon. Ikaw po magbigay ng karunungan sa amin. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan upang maunawaan namin ang mga talata na aming tatalakayin sa gabing ito. At kagaya ng mga nakalipas na panalangin namin, ito po ay mailapat namin sa aming mga personal na buhay. At sa pamamagitan nito, patuloy ka naming maparangalan at papurihan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, ayan, medyo hinihingal na naman ako. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay nasa Isaiah chapter 49. At tatalakayin natin ngayong gabing ito ang verses 2 and 3. Pero bago yan, ating balikan sa mandali ang ating naging pagsipapasimulang pag-aaral kagabi sa talatang sa unang talata at yung pasimula. Ang Isaiah chapter 49 ay nagpapakilala ng mga pahayag o mga pagtuturo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, at ito'y tinalakay ang pagpili niya ng kaniyang lingkod na gagamitin niya sa mundo upang maghayag ng kaniyang mensahe at para palayain ang mga taong nabibihag ng iba't ibang sitwasyon. So doon sa Israel, ang sitwasyon na bumibihag sa kanila ay yung Babylonia. Sila'y nabihag ng Babylonia. Pero sa isang mas malalim na pag-aaral, ang talagang bumihag sa kanila ay ang pagkakasala o ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sa ating kapanahunan ngayon, ganun din ang tinutukoy na bumibihag sa atin. Yung pagkagumo natin sa kasalanan at yung hindi natin buong buo na pagsunod sa Panginoong Diyos. Saan mang panahon, lagi nang yung issue ng pagsunod ang nagiging problema nating lahat. At karamihan ng mga tao sa ating kapanahunan ngayon ay bumabagsak doon sa sitwasyon ng kawalan ng pagsunod. Lagi nagiging second or third priority na lang natin ang Diyos. Kaya ang Diyos ay lagi nang nananawagan sa atin na bumalik tayo sa Kanya at sundin natin, pakinggan natin ang Kanyang mga sinasabi. Dahil alam ng Diyos kung ano ang kahihinatnan o magiging resulta sa buhay natin na pag tayo ay nakinig sa Kaniyang mga utos o mga tagubilin. Ang nilalarawan ng chapter 49 ay ang pagdating ng Panginoong Hesus na siyang magiging pangkalahatang lingkod na tutubos at mag-aahon sa tao sa kanilang pagkakasala. Tatapusin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ang lahat ng mga nagagawang kasalanan o yung karumihan ng mga tao. Ayan. Okay. Ang kabanatang ito ay nagsisilbering parehong propesiya ng pagkatapos ng Israel o propesiya ng pagkatapon ng Israel sa Babylonia at ang kanilang pagbabalik buhat sa Babylonia papunta sa Jerusalem upang muling ibangon, upang muling paunlarin ang kanilang bayan. So, yan. Ang sentrong tema ng kabanatang ito yung pagtubos at pagpapanumbalik. Yung pagtubos una sa mga Israelita sa kanilang pagkabihag at pagpapanumbalik nila doon sa kanilang bayan, yung Jerusalem. Sa panahon naman natin ngayon, yung pagtubos
sa mga kasalanan o sa pagkakasala o pagkakamali nating nagagawa at pagpapanumbalik ng ating buhay na binago ng Panginoong Diyos o yung buhay na nananampalataya at sumusunod sa Kaniya. Sa talatang 1, natalakay doon yung pagpapahayag ng isang makapangyarihang deklarasyon ng banal na pagkatawag kay Isaiah. Ipinakilala dito si Isaiah o sinabi sa unang talata na siya ay tinawag ng Diyos para maghatid ng mensahe sa mga tao. Iyon ang partikular na misyon o gawain ni Propeta Isaiah. At ito ay sumisimbolo sa magiging mas malawak na ministry o gawain ng Panginoong Hesus ng paghahayag ng mensahe ng Diyos at ng kaligtasan. So, yun po ang sinisimbolo. Ibig sabihin, itong chapter 49, nabanggit din dito na ito ay isang awitin ng pastol o servant song. So, ito ay awitin o kanta talaga ito na sinasabi o pinapahayag ng mga pastol na tumutukoy nga sa darating na pagliligtas o pagpapadala ng tagapagligtas ng mga tao. At alam nating lahat na ito ay ang Panginoong Hesus. Okay. Ang talata na napag-aralan natin kahapon, yung verse 1, ay nagsimula doon sa utos na makinig kayo, mga taong naninirahan sa malayong mga bansa. Ito ay isang panawagan sa lahat ng mga bansa at mga tao na bigyang pansin ang mga salita na malapit nang sabihin ni Isaiah. At kung ating sabihin, ito yung pagpapahayag sa mga Israelita ng mangyayari sa kanilang buhay. At sa kapanahonan natin ngayon, umaalingaw nga o it echoes yung mensahe ng kabanata na to para sa ating lahat na nagsasabing, tao, makinig ka sa mensahe ng Diyos sa iyo. Makinig ka sa sasabihin ng Diyos dahil yan ay tumutugma o may mahalagang relasyon sa iyong buhay. At yan ay mensahe o sa ating lahat. Yan ang sinasabi ng Diyos at tinasabi dito sa talatang 1 na makinig tayo sa mensahe na ito ng Panginoon. Okay, so punta tayo ngayon sa ating lesson for tonight, yung lesson o yung verse 2. Ang sabi dito, mga salita ko'y ginawa niyang singtalim ng espada. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya ito akong parang matulis na palaso, anumang oras ay handang itudla. Ayan. So, ang talatang ito ay isang mayaman at masiglang talata na nagpapaunawa sa pagkatawag at paghahanda sa mga propesiya ng lingkod sa pamamagitan ng matingkad na imahe at makapangyarihang simbolismo. Ang talata ay naghahatid ng mga tema ng banal na pagtawag, proteksyon, lakas at kahandaan. Ito ay nagsisilbing testamento sa mga pangkalahatang tema ng Isaiah at ng Lumang Tipan sa kabuuan. Na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang katiyakan ng kanyang patnubay at pagbibigay kapangyarihan para sa mga tinawag na maglingkod sa Kanya. So muli, ang binabanggit dito ay yung pangako ng Diyos na, o yung kautusan niya na makinig sa Kanya. Ayan, at sundin ang Kaniyang mga kautusan. Sabi dito nga, mga salita ko'y ginawa niyang singtalim ng espada, na siya ang sa akin laging mag-iingat. So ito'y tumutukoy sa salita ng Diyos. Again, sa kapanahonan ni Propeta Isaiah, Book of Law ang available na resources or available na nababasa. Yung batas at saka yung mga iba't ibang batas pa rin. Yung Ten Commandments and then yung iba pang batas na nabanggit doon sa aklat ng Leviticus, yung ibinigay kay Moises. Ayan, so yun ang kanilang binabasa. Pero bagamat yun pa lamang ay requirement sa kanila na ito'y basahin nila regularly. At habang pagbabasa nila, sila'y natututo kasi ang sabi doon, ito'y singtalim ng espada. Sa Bagong Tipan ay binabanggit yung magkabilang talim, double-edged sword. And siya ang laging nag-iingat. Ibig sabihin, pag ang salita ng Diyos ay
ating binasa at inunawa, yung karunungan na makukuha natin sa salita na yon ang siyang mag-iingat sa atin. At siya ang magbibigay sa atin ng karunungan para makagawa tayo ng mabubuting bagay o mga tamang aksyon. Sabi diyon, ginawa niya akong parang matulis na palaso, anumang oras ay handang itudla. Yan. So, ito ay pagkukumpara doon sa pamamaraan ng pagsusulat ng pagsasabi o pagtuturo o pagbabahagi ng ebanghelyo. Ito ay kagaya ng isang matalim na espada na anumang oras pwedeng gamitin sa labanan o pwedeng ipahayag sa mga tao. Sa buhay nating mga mananampalataya, ito'y tumutukoy doon sa kahandaan nating mangharal ng salita ng Panginoon. Sabi doon is in season and out of season o sa lahat ng kapanahunan. Bilang mga Kristiyano, lagi ko nababanggit, dapat ready kang mag-share ng iyong testimony o ng kadakilaan ng Diyos o ng Ebanghelyo saan ka mang lugar mapapunta. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay kasama mo yung pastor mo na siyang magtuturo sa iyo o siyang mangungusap. Baka bigla kang dalhin ng Panginoon sa isang lugar na kailangan pala na magpapahayag ng kanyang salita. Ay ikaw ang naandoon na marunong. So, itatayo mo ang sarili mo at itatayo mo ang pangalan ng Panginoon. Ayan. So, dapat ay ready tayo. Always ready to preach the Word of God in season and out of season. Ngayon, paano magiging handa? Sa pamamagitan ng palagi ang pag-aaral. At kagaya ng ating ginagawa ngayon. Kaya tuloy-tuloy tayong mag-aaral kahit mahirap, kahit boring, ang daming mga abala, ang daming mga nabibinbin na schedule, pero bigyan natin ng asaktong kapanahunan para patuloy tayong lumago at makapag-aral ng kanyang mga salita. At muli, ang talatang ito ay sumasakop sa awitin ng lingkod na nagpapakita ito ng matingkad na larawan ng piniling lingkod ng Diyos na napuno o napuspos ng banal na lakas at layunin. At tumutugo ito sa empowerment of the Holy Spirit. Ang lingkod ay inilalarawan bilang isang nilalang at makakaranas ng pagtalikod at pagdurusa, subalit sa huli ay magdadala ng kaligtasan sa mundo sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at sakripisyo. Natalakay na natin kagabi na ang piniling lingkod ng Panginoon ay hindi mamumuhay bilang isang superstar, bilang isang kilala o mayamang tao dito sa mundo. Sa halip, siya ay mamumuhay na bilang isang ordinaryong tao o minsan nga ay mas mababa pa sa Panginoong Hesus o mas mababa pa sa ordinaryong tao na andoon ang makakaranas siya ng iba't ibang kahirapan, iba't ibang pagsubok at kabigatan. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay gagabayan siya at tutulungan siya ng Panginoong Diyos upang mapagtagumpayan niya ang kanyang misyon. Again, ito po ay katangian ng mga pastor o ng mga lingkod ng Panginoon ng natalakay sa mga nakalipas na pag-aaral na ang buhay ng pastor ay lagi nang tinatalikuran ng mga tao sa loob ng iglesia o loob ng simbahan. At hindi sila pinapakinggan, dinadabugan pa, at binabaliwala ang kanilang mga sinasabi. Yan. So nakakalungkot ang ganong sitwasyon dahil kung mayroong dapat pakinggan ay lalo sa loob ng simbahan ay ang salita ng mga pastor. Dahil yun ay nagmumula sa Biblia o sa salita ng Diyos. At ito ay dumadaan lamang sa amin ng mga pastor upang maipahayag sa mga tao dahil ito mismo ang mensahe ng Panginoong Diyos sa kanila. Nakakalungkot man, nakakasama ng loob, pero wala tayong magagawa. Dahil kung tutuusin si Propeta Isaiah nga, and I think even Prophet Jeremiah, tinawag sila ng Panginoon, pero sinabi sa kanila na mangaral ka sa iba't ibang lugar na ito, pero wala ni isa man sa kanila na makikinig sa iyo. So yun ang nakakalungkot, di ba? Inutusan ka sa isang bagay na alam naman pala nang nag-utos sa iyo na walang makikinig, bakit mo pa ako pinapapunta doon? But it's a matter of obedience pa rin o yung pagsunod pa rin sa mga Panginoon. Kaya ka lang mapupunta o magmi-mission sa isang lugar ay para maraming maakit yung salitang maakit o madalas sa loob ng simbahan. Hindi po ang
ang ultimate na purpose o yung objective natin ay maihayag ang salita ng Panginoon o yung gospel. Yung conversion o yung pagbabago nila, yung totoong pagtanggap at pagkilala, hindi na natin hawak yon bilang mga pastor. Ang naghahawak na nito ay ang Panginoong Diyos. Kung ano ang plano ng Panginoong Diyos na gawin sa kanila, ay bahala na siya. Kung plano ng Diyos na sila ay makakilala o tumanggap sa Kanya at maging mananampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan, Diyos ang nakakaalam nito sa Kanya. Ang role lang nating mga tagapagpahayag o tagapaglingkod ay magpahayag, magsalita at magturo. Ang conversion ay gawain na ng banal na Espiritu. Kaya huwag tayong mamimilit. Okay, magandang gabi Ate Linda. Salamat sa iyong pagsama sa pag-aaral natin. Na tinatalakay namin ng Isaiah chapter 49 verses 2 and 3. Yan. Sa talatang ito ay pinapahayag kung paano siya ihinanda at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para sa kanyang misyon. Gumagamit ang talata ng makapangyarihang imahe upang bigyang diin ang lakas at nakatagong kalikasan ng lingkod. Ang talinghaga ng bibig o salita na ginawang sintalas ng espada ay isang karaniwang simbolo ng Biblia na tumutukoy sa kapangyarihan ng pananalita at banal na otoridad. Ayan. So, alam natin lahat, kaya nga ginamit dun yung talim o kaya yung edge, alam natin lahat na ito ay sumisimbolo sa salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung makakarinig ay pwedeng matuwa, pwedeng masaktan. At ganoon din naman pag nagbasa tayo ng salita ng Panginoon, no? Pwede tayong tamaan, masaktan, mag-guilty dahil ginawa natin yung mga bagay na binabanggitan. O pwede naman tayong matuwa dahil tama, eksakto ang iyong natutunan. Ayan po. So, napaka-importante na maunawaan natin ang mga bagay na ito. Ang bibig, sabi doon, ang talinghaga ng bibig o salita na ginawang sintalas ng espada ay isang karaniwang simbolo para sa kapangyarihan ng pananalita at banal na otoridad. Ang bibig o salita ng lingkod ay ihinahalin tulad sa isang sandata na maaaring tumagos sa kasinungalingan at maghatid ng katotohanan sa liwanag. Alam nating lahat yan, ano? Sa pamamagitan ng pagsisinungaling, sa pamamagitan ng mga salita na ating sinasabi, pwedeng makonvict o maituro natin yung tama. Kung tama ang ituturo, pero kung mali ang ituturo, pwede rin ito makaproduce ng maling informasyon at maling buhay, maling direksyon ng pamumuhay. Kaya nga alin ang pipiliin mo, yung magturo ng tama o mali. Ayan. Sa totoo lang po, in reality, maraming mga lugar ngayon, maraming mga simbahan na ang itinuturo ay mali. Pero sa biyayang malaking biyaya, sa biyayang hindi matutumbasan ng Panginoon, ang Touching Lives ay binigyan ng kalooban na makapagturo ng tama ayon sa kanyang mga salita. Bagamat minsan ay nakakapagod, nagsasawa ang mga tao, pero yun ang pinipilit natin sa biyaya ng Panginoon na maituro kung ano ang tama. Yan. Okay. Salamat po, Sir Claude. Iminumungkahi ng imaheng ito na ang mga salita ng lingkod ay na magkakaroon ng malalim na epekto sa mga tao at magiging instrumento sa pagtupad at katuparan ng kaniyang misyon. Yan. Sa pamamagitan ng tamang salita o tamang pagtuturo, sigurado na ang maipapahayag ang tamang naisin o layunin ng Diyos sa mga tao at ang mga tao ay matututong sumunod sa tama. Ang nakakalungkot sa kapanahonan ngayon, dahil maraming nagtuturo ng mali, maraming mga tao na ang nasusunod ay mali. Kaya nakakalungkot po yung mga bagay na iyan. Sa King James ay ginamit ang salitang sa anino ng kamay ng Diyos na nagtatago ang lingkod. In the shadow of His hand, He had hid me. Ito ay nagbibigay diin sa banal na proteksyon at patnubay na nakapaligid sa Kanya. Ang imahe ng pangungusap na ito ay naghahatid ng ideya na ang lingkod ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay
at pangangalaga ng Diyos, at ang kanyang mga aksyon ay naaayon sa kalooban ng makapangyarihang Diyos. So nakakatuwa ito. Yung pinili niyang lingkod ay gagawa ng mga bagay na naaayon sa kanya. Ibig sabihin, sabi doon, in the shadow of His hand hath He hid me. Pag ang Diyos ay tumawag ng kanyang lingkod, sigurado na aalagaan niya ang lingkod niya na to. At hindi niya pababayaang mapahiya, mahirapan, makaranas ng kabigatan. Salip, tuturuan niya ang tao niya na ito na matutong mag-appreciate ng mga tamang bahagi o tamang sitwasyon sa buhay. So, yan po. At ako pwede kong patunayan sa inyong lahat, sabihin na ang lahat ng iyan ay halos naranasan ko kung paano tayong kinalinga at hinawakan ng Diyos sa mga panahon ng paglilingkod sa Kanya simula pa noon hanggang ngayon. At ako'y sigurado na sa mga susunod pang panahon ay kasama ko lagi ang gabay at ang kamay ng Diyos na nakahawak sa akin. Hindi niya ako pababayaan na bumagsak. Okay. Ang nakatago at makintab na matulis na palaso ay nagmumungkahi ng lingkod ay maingat na binuo at pinalago gaya ng isang instrumento na ihinanda ng mabuti at siniguradong magagamit para sa katuparan ng layunin nito. Yan, kaya nga yung binabanggit ditong sword o palaso ay napakaayos ng preparasyon at ganun din ang salita ng Panginoon. Tumutukoy ito sa salita ng Panginoon. Pag ang tao ay maghahanda ng isang bagay na gagamitin niya sa kanyang trabaho, halimbawa yung mga estudyante sa project niya, sisiguraduhin natin niya na maayos, perpekto or maganda yung kaniyang gamit na yon para magiging maganda ang resultang project at tataas ang kanyang grado. Ganon din ang mga gagamitin itong lingkod ng Panginoon. And good evening, Sister Arlene. Salamat po sa inyong pagsama at pag-join sa ating pag-aaral. Kumusta po ang buong PUMCC at syempre si Bishop Ed. Salamat po. Ang lingkod na tinutukoy sa talatang ito ay nakahandang maglabas ng mga kakayahan at puwersa sa angkop na panahon upang maisakatuparan ang mga layunin ng Diyos. Ang imaheng ito'y nagpapatibay sa ideya na ang misyon ng lingkod ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa pagtubos at kaligtasan. Kung ang nakita natin dito yung objective, kanina si Princess ilang beses niya itanong sa akin yung salitang objective or layunin. Ito yung tumutukoy sa kung anong gusto mong mangyari. Ngayon sa pinag-aaralan nating mga talata na ito, at even noon pa, naging malinaw sa atin ano yung layunin ng Diyos. Bakit tayo merong daily devotion? Sana malinaw pa rin sa lahat kung bakit meron tayong daily devotion. Baka pag may nagtanong sa inyo, bakit kayo may devotion araw-araw? Kasi yung pang gusto ni Pastor Dom, nakakaano naman hindi po ako ang may gusto, kung hindi ang Panginoon. At ang purpose natin ay matuto tayo at lumalim tayo sa Panginoon sa pagkaunawa sa kanyang salita. So may malinaw. Ang Diyos, dito sa talatang ito, pinapahayag niya yung pagtawag niya ng kanyang lingkod, meron siyang purpose, meron siyang layunin. At ito ay ang palayain ang mga tao na nabihag ng kasalanan. Palayain sa pagkabihag at dalhin doon sa lugar na mapatiwasay, mapayapa sa piling ng Diyos. Kaya ngayon, ang armas o ang tools na ginagamit ay ang salita mismo ng Panginoon. So, pwede nating gawing reference yung Ephesians chapter 6, yung baluti ng banal na espiritu. Kasi, merong labanan sa mundo. May mga tukso. Oras ng pag-aaral mo ng devotion, pwedeng hinahata ka ng ibang panig, ng ibang espiritu. Inaantok ka, gusto mong mag-chat, gusto mong gumamit ng iyong gadget, social media, o gusto mong manood ng TV kasi maganda yung balita o kung anumang palabas o pelikula. So, pwede kang hatakin at ito'y mga lalang ng dyablo. Kasi alam ng dyablo na pag ikay nag-aral ng salita ng Panginoon, ay matututo ka at mababawasan ang mga susunod sa Kanya. At alam din ng dyablo na mapapupurihan natin ang Diyos, ay ayaw ng dyablo na gano'n. Pero
Siyempre, sa ibang side naman, alam ng Diyos na lalalim tayo at magiging matino, mapayapa ang buhay natin. Kaya patuloy naman tayong hinahatak din ng Diyos na sa Kanya sumunod. Tag of war, sabi nga. Ngayon kapatid, nakasama kong nakikinig dito. Sino sa dalawang side na naghahatakan ang iyong susundin? Yung bang side ng Panginoon, ng banal na spirito, o yung side ng Diablo na ilinalayo ka sa Diyos? It's a matter of decision. Nasa sa iyo na po yan. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang role ko bilang pastor at itinalagang lingkod at tagapagturo ay magturo. Kung ano ang inyong desisyon, nasa sa inyo na yan. Kalad ka rin kuman kayo na dito ka pumanig, puso mo yun eh. Hanggat maaari, ayoko yung taong namimilit. Kung ayaw mo, di ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Joke lang po. Siyempre, may proseso tayong sinusunod. Ituturo, ipapaliwanag kung ano yung tamang pamamaraan. Kasi minsan, kalimitan, ang mga tao nagsasabi na, mas gusto ko to. Nadidiliman ang isip, natatakpan ang mata, ang pangunawa. So, ang responsibilidad natin bilang mga lingkod ng Panginoon ay ipaunawa ang dahilan ng mga bagay na ito. Bakit natin ito ginagawa? At dapat malinaw sa atin, maging malinaw yung layunin o yung purpose. Hindi po layunin lang ni pastor kung hindi layunin ng Panginoon. Hindi layunin lang ni Propeta Isaiah kung hindi layunin mismo ng Diyos. Ayan. Okay. Muli, sentro ng talatang ito, yung pagpapahayag ng pagtawag at pagbibigay ng kapangyarihan, empowerment of the servant. Inilalarawan ng talata ang lingkod bilang partikular na pinili at nilagyan ng Diyos at upang in-empower, pinalakas ng Diyos upang matupad ang isang natatanging layunin. Binibigyang diin ng temang ito ang ideya na ang mga plano ng Diyos ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga aksyon ng mga individual na masunurin at tapat na sa kaniyang kalooban. Karagdagan pa, itinatampok ng talata ang konsepto ng proteksyon at pagtubay ng Diyos. Ang imahe ng anino ng kamay ng Diyos at ng lingkod na nakatago sa kanyang lalagyan o sa ilalim ng anino na ito o ng kamay ng Diyos ay naghahatid ng isang pakiramdam ng banal na kanlungan at direksyon. Ibig sabihin, ang lingkod ng Diyos anumang oras, anumang panahon sa kanyang pagkilos ay meron siyang masisilungan kung makaranas siya ng mabigat na sitwasyon na andyan ng Diyos. Yung pagkatawag sa lingkod ng Diyos ay may kaakibat na proteksyon. Hindi ka lang papapagtrabahuhin ng Diyos kung hindi ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng proteksyon at lahat ng iyong mga pangangailangan sa buhay. Medyo mahirap lang talaga maunawaan sa napakakitid na pangunawa ng tao. Again, kailangan unawain sa ilalim ng salita ng Panginoong Diyos. Okay. Sa pagtatapos, ang talatang 2 ay sumasakop sa una, panawagan sa mga tao na makinig sa mga ipapahayag ng lingkod na isinugo ng Diyos. At pangalawa, ang mga katangian at kakayahan na inihanda at ipinagkaloob ng Diyos para sa kaniyang lingkod. Okay. Punta po tayo sa talatang 3. Ito, kapiraso lang ito, pero napakalalim ng binabanggit dito. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo ako'y pupurihin ng mga tao. So generally, ang isang word na papasok sa atin dito is the testimony of being a servant of God. Testimony ng lingkod ng Diyos. Again, ulitin ko po ha. Ang lingkod po ng Diyos ay hindi limitado sa mga pastor lang. But generally, actually, ayokong gamitin yung word na hierarchy. Merong particular gift, merong calling sa bawat isa. Iba yung calling ng pastor, iba yung calling ng, sabihin na nating, membro ng church, iba yung calling ng mga awit. Hindi pwedeng maghalo-halo yan. Kasi ang bawat membro ng isang iglesia o ng isang kapulungan ay organized parts or iba't ibang parts organized into a system.
wherein yung bawat isa ay naitatalaga sa bawat gawain sa bawat ministry. Hindi nag-overlap, hindi naglalaban-laban. May kanya-kanyang gawain o role. Ngayon, ang bawat isa sa lingkod na yan, o ang bawat isang tao sa loob ng iglesia, may kani-kaniyang gawain na ang layunin ay maipakita ang kabutihan ng Diyos at sa pamamagitan nito mapapurihan ang Diyos. So that the Lord will be glorified. Alam na nating lahat yan sa mga napag-aralan natin. Yan. So, muli ito, ang talatang ito ay tumutukoy sa banal na pagtawag. Layunin ng Diyos at ang layunin ng Diyos na maluwalhati sa pamamagitan ng kanyang piniling lingkod, ang Israel. Ang talatang ito ay sumasalamin sa mga tema ng pagiging lingkod, katapatan ng Diyos at ang sukdulang pagluwalhati sa Diyos. Tinutukoy din ito ang hinaharap na katuparan ng plano ng Diyos sa katauhan ni Hesukristo, na ganap na sumasalamin sa tungkulin ng naghihirap na lingkod. Nabanggit na natin nung nakaraan, kahapon, na ang lingkod ng Panginoon normally ay nakakaranas ng maraming kahirapan sa buhay. Na andyan na yung talikuran ka ng mga miyembro mo sa church, kaya ng naranasan ni Propeta Isaiah, tinalikuran siya at binaliwala ng mga Israelita. Kasama sa buhay ng pastor yung tinatalikuran ng mga miyembro, iniiwanan, ano ba yung mga words na dinadabugan, binabaliwala ang mga instruction kasi hindi nila nauunawaan. Ayan. Kaya, alam niyo, it really takes a wholehearted dedication na yung buong pusong commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Kung mahina-hina ang kalalagayan ng ang damdamin ng isang pastor ay talaga namang uuwing luhaan. Bagamat normal lang siguro sa isang pastor yung lumuha para sa kalalagayan ng iglesia o ng simbahan. Pero bahagi ng buhay ng pastor ng pagkatawag ang nabibigat na sitwasyon. At yung mga dagok sa relasyon, dagok sa kabigatan sa mga problema ay natural iyan. Pero ang maganda sa lahat ng ito, and within the context of verse 3, sa kabila ng lahat ng ito, ay nandun pa rin yung puso ng lingkod na papurihan ang mga Diyos. Ang Diyos, hindi ang mga Diyos, sorry. Papurihan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pangunguna at paglilingkod doon sa mga taong ipinagkatiwala sa Kanya. Yan. Tinutukoy din nito ang hinaharap na katuparan ng plano ng Diyos sa katauhan ni Hesukristo. Si Jesus Christ mismo ipinadala bilang lingkod niya at yun mismo, yun ang ating reference point lagi. Si Jesus Christ ay lingkod ng Panginoong Diyos. Pero naranasan niya rin na siya ay layuan ng mga tao. Siya ay dustain, siya ay bastusin. Duraan, sipain, lahat na. Baka nga yung nararanasan naming mga pastor ngayon ay kulang pa. Hindi ko alam si Pastor Nanding sa loob ng mahigit 50 taon na kanyang paglilingkod na kung nakaranas din ng mga ganitong sitwasyon. Sigurado ako na mayroong mga naranasan si Pastor Nanding na mga ganyan, no? Ayan. Okay. Ang talatang ito ay isang muling makabuluhang pagpapahayag ng pag-ibig at pagpapatibay ng Diyos para sa kanyang piniling bayan, ang bansang Israel. At ito ay nagbibigay ng isang mensahe ng banal na pagtawag at layunin na nagbibigay din sa plano ng Diyos na luwalhatiin ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunod at katapatan ng kanyang lingkod, ang Israel. Kung hindi mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, hindi siya magpapadala ng lingkod. Hindi siya magpapadala ng pastor. Sorry, kaya ito po hindi ko binabanggit dahil ako ay pastor. Hindi para itaas ko ang sarili ko. Kung hindi, sorry po. Ito ang katotohanan. Dahil ito ang laman ng ministeryo ng pagkatawag. Kaya natin ito tinatalakay para maunawaan natin at hindi para iangat ang buhay naming mga pastor. Dahil ang Diyos, ako personal naniniwala ako na ang Diyos ang mag-aangat sa akin.
Hindi ko kinakailangan maging sikat, hindi ko kinakailangan maging mayaman, hindi ko kinakailangan maging magandang lalaki o kung ano pa mga personal o material na katangian. Isang bagay lang ang gusto kong magawa at mapatunayan na ako'y lingkod ng Panginoon, tinawag ako ng Panginoon sa ganitong ministeryo. At habang ako'y humihinga, bagamat nahihirapan akong huminga sa sandaling ito, ay gagawin ko ang lahat upang matupad ang pagkatawag ng Panginoon sa akin. So, yun po, no? Yun lang. Bahala na yung mga taong makakapakinig ng mga pinag-uusapan at pinag-aaralan natin. Sa katapusan ng lahat ng ito ay conviction ng banal na spirito. At ang Panginoong Diyos mismo, ang Holy Spirit mismo, ang mangungusap sa inyong lahat. Paano mo tutugunin ang mga salitang ito? Bakit nabibigo ang maraming lingkod na tinawag ng Panginoon? Dahil ang isang bagay na naobserbahan ko, inilalagay nila yung katuparan ng kanilang misyon sa kanilang mga kamay. Kailangan pag may ginawa ang isang pastor, mangyayari yung objective. Pag nag-share ng gospel, kailangan maraming tatanggap at kikilala sa Panginoon para hindi mabaliwala ang kanilang ginawang hirap. Mali po iyon. Maling-mali. Ang trabaho natin ay hindi kumita sa ating pagpapagal, kung hindi magawa ang ipinagagawa ng Panginoong Diyos. Ang kita o ang resulta sa ating pagpapagal ay bahala na ang Diyos na magkaloob sa atin. Kasi merong ibibigay ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa ating mga buhay na lingkod niya na angkop sa kung anong ibinigay niyang gawain sa atin. Again, kahit po kayo'y sabihin ng membro lang ng church, may ipinagawa sa inyong ministeryo ang Diyos. Diyos ang bahalang magbalik. Diyos ang bahalang magbigay ng karampatang biyaya para sa inyo. Never ninyong iisipin na pag ginawa ko to, yayaman ako. Pag ginawa ko to, pagpapalain ako ng Diyos, ibabalik ng Diyos ng sigsik, liglig at umaapaw. Mali po iyon. Masyado kang makasarili kung gano'n ang iyong pananaw. Ang isang bagay na natutunan ko sa mga pastor ko, kasama si Pastor Edge na Pastor Mayo, gawin mo ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos at bahala na siyang magbigay ng kalooban niya para sa iyo. At yun po ang isang nagiging sandigan ko. Kaya napakahirap na lingkod ng Panginoon, pero patuloy natin ginagawa ang paglilingkod sa Kanya. Yun po ang sinasabi ko. At sa pamamagitan nito, somehow ay naitataas na papupurihan natin ang Panginoong Diyos. Nakikilala ng mundo na may Diyos na totoo, na may Diyos na tumutulong, may Diyos na gumagawa sa buhay ng mga tao, may Diyos na nagliligtas, at may Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa mga tao. Minsan kaya nawawala ng gana rin ang mga tao dahil nandun sa aspeto na kinakailangan ay pagyamanin mo ang pastor, kinakailangan ay bigyan mo ng ganito, ay sa ating pera, lalo't hindi mo na ipaliwanag ng ayos, marami talagang matitiso dyan, maraming babagsak. Kaya nakakalungkot po. May mga tao kasing kapwa natin lingkod daw ng Panginoon na ginagawang negosyo ang gawain at ang paglilingkod. Ayan. Okay, ngayon, sa pagtatapos ng ating talakayan sa gabing ito, hinihikayat ng Diyos sa pamamagitan ng mga talatang ito, sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, na ang bawat isang tinawag ng Diyos ay maglingkod sa Kanya ng totoo. Na ang bawat isa sa atin na nakakarinig ng salitang ito ay dumulog sa Panginoon at tanungin, hingiin, ano ba Panginoon ang kalooban mo sa buhay ko? Gusto mo bang ako'y maglingkod sa iyo? Kung gusto mo, Panginoon, saang paraan, ituro mo sa akin ang tamang paraan ng paglilingkod ko sa iyo. At pag naunawaan ko na, ay makatupad ako. Magandang gabi, Sir Irene. Makatupad ako sa layunin mo na ito. Magampanan ko, magawa ko ang ipinagagawa mo sa akin. So, ngayon po, kung anong gift mo, ikaw ay umaawit, so meron tayong mga awit dito,
hindi ibig sabihin na mga awit ka na tinawag ka ng Diyos, perpektong-perpekto ang boses mo. Hindi kinakailangan na maging napakaganda ng boses. Ang mahalaga, ginagampanan nyo yung responsibilidad nyo bilang mga awit. Umaawit ang Panginoon, nakatingin ng Diyos sa laman ng puso mo habang umaawit ka. Hindi sa tono, hindi sa ganda ng boses mo. Makakapasok ka sa langit dahilan sa laman ng puso mo, hindi sa kung ano ang ginagawa mo. Yan po ang tatandaan nating lahat, mga kapatid. So, pansamantala, hanggang doon lang po muna ang ating talakayan sa gabi po ito. At bukas natin, o sa Lunes natin, ipagpapatuloy ang mga pagtalakay sa mga susunod na talata. Bago tayo tuluyang magwakas, nais ko lang iwanan sa inyong lahat. Ang Panginoong Diyos ay nagmamahal at nagmamalasakit sa ating lahat. Kaya siya tumatawag ng kanyang mga lingkod. Kaya siya ay nangunguna sa mga simbahan. Kaya siya nagtatalaga ng tao. Ito'y sumusukat sa malawak na pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan at pagsuway at pagtalikod sa Kanya, inaalala niya pa rin tayo. Kung tayo pababayaan ng Diyos, matagal na niya tayong pinabayaan. Pero sa biyaya ng Diyos, andito pa rin tayo. At patuloy tayong tinuturuan, patuloy tayong ginagabayan upang sa dulo ng lahat ng ito, makita natin ang pinakawastong lugar, pinakawastong tama na makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoong Diyos. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig, sa inyong pagsama. Nawa kahit kapiraso ay may natutunan tayo sa ating aralin sa gabi pong ito. Samahan po ninyo ako sa panghuling panalangin. O Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po muli sa gabi ito. Sa iyong patuloy na pagsama, sa iyong patuloy na paggabay at pagkakaloob ng kalakasan at karunungan sa aming lahat. Salamat po sa katatapos naming pag-aaral at salamat sa lahat ng ito sa mga taong nakasama namin na nag-aral, nagbigay ng panahon nila. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Pagkaloob mo ang kanilang mga material na pangangailangan, ang mga plano mo sa buhay nila, ikaw, Panginoon, gumawa sa kanila at nawa po, maunawaan ng bawat isa ang mga bagay na nais mong ipagawa sa aming lahat. At tulungan mo po kami na malugod na masunod ito nang naaayon sa iyong kaparaanan at kalooban. Salamat takilang Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat ulit mga kapatid. Kita-kita po tayo bukas sa ating worship service. God bless everyone. To God be the glory. Bye-bye po.